mga gonggong sa gobyerno natin, yan, mga pangalan na yan, marami pang may dadagdag dyan eh. Sila Bato, si Bongo, wala, talagang mahirapan ang presidente na ituwid dahil sa dami ng mga kupal na yan, oh. Tapos meron na naman ngayon ba yun, mga taga Supreme Court na naman, yung 15 maestrado ng mga putang ina, oh, di ba? Walang katapusan na problema dahil sa pagprotekta sa mga magnanakaw. Oh, di ba? Yan ang naidudulot ng mga abogado pa yan, mga putang na, karamihan sa kanila abogado, karamihan sa kanila graduate sa mga kilalang mga eskwelahan. Ha? Pero anong ginagawa ng maupo sa katungkulan, makakuha ng pwesto sa gobyerno, puro pagnanakaw. Ha? Yung iba hindi magnanakaw pero nagproprotekta sa magnanakaw. Ha? Para nakakatikim sila ng mga ninakaw, nilalagyan yung mga bibig nila. Ha? Nilalagyan yung mga bibig nila para manahimik. Ha? I-absuelto kung sakaling sumabit, nandyan sila para i-absuelto ang mga kawatan sa gobyerno. O, senador, congressman, mga ganyan, o chief PNP na kupal na Bato. O ngayon, nagtatago na sa putik, natatakot na pero meron na naman silang ginawa na mga katarantaduhan sa Supreme Court. Ha? Na dadaan pa daw sa husgado bago maaresto si Bongo at saka si Sara, ha? Talagang puro pagprotekta sa mga magnanakaw ang ginagawa nitong mga taga Supreme Court. Ha? Yung mga justices dyan, yung mga gagong mga kupal ng mga justices, 15 yan, o di ba? O paano, mahirapan talaga si Bongbong na tuksain itong mga tiwali sa gobyerno natin. Ha? Mga kupal na mga nanunungkulan. Pero sige lang, laban lang, di ba? Wala tayong magagawa eh. Sandamakmak ang mga kupal na magnanakaw sa gobyerno natin. So, kaya sige lang, pasasaan ba yan at mauubos din yung mga kupal na yan, mga putang inang yan. O, di ba? Nakaw lang ng nakaw, sige. Ang dami naman mga Pilipino na kahit sila ang ninanakawan, okay lang sa kanila. Di ba? Okay lang sa mga kupal. Kahit yung mga pinagtatrabawan nila, binabawasan ng 10% na napupunta sa kaban ng bayan, okay lang. Ay mga panatiko, mga gunggong, wala tayong magagawa, walang gamot sa mga taong tanga. Biro mo pagsamahin mo yung tanga at saka bobo, ano pa remedyo nun? Wala na, di ba? Wala na, walang ospital sa mga taong pag nagsama ang tanga, ang bobo sa isang utak, wala nang remedyo yan. Walang ospital na yan. Walang doktor, walang nag-aral na doktor para magamot yan. Ha? Walang gamot para sa mga tanga at bobo. Yan ang karamihan ngayon sa Pilipinas. Ha? Tandamakmak sila. At imagine, nananalo pa sila, nag-aano pa sila, dahil marami nga sila eh. Yun nga, kaya hirap ang gobyerno na masawata ang pagnanakaw dahil maraming supporter na tanga at saka bobo. Isa pang diyan ng mga yung mga mabayaran lang, yung mga kulto. Di ba? Sabihin lang ng pastor nila, ito,
ito ang iboboto natin dahil ito malaki ang bigay sa atin. Ha? Yan ang iboboto natin. Dahil kumpare na kayo ng pastor natin yan, no? Yung mga Iglesia ni Kulapo. O, di ba? Yung mga Iglesia ni Kulapo, matagal na yan. Pag yan may hinawakan sila, kahit magnanakaw, kahit alam nila na magnanakaw yung kanilang sinusuportahan, basta sinabi ni pastor. Oh. Ito ang desisyon ni pastor. Ito ang iboboto natin, mga Iglesia ni Kulapo. Ha? Si Villanueva, si Bongo, si yan. Oh, di ba? Kahit na si Villanueva, GIL, pagdating sa politika, joint forces yan. Iglesia ni Kulapo at saka ni Joel Islayer. Oh, di ba? Oh, 'yun ang mga niyan. Oh. Kaya wala. Nandiyan na, matibay na ebidensya, nandiyan na, pero kaya na nilang baluktutin. Kaya nilang dahil nga doon sa 15 hukom sa Supreme Court ng mga kupal. O, di ba? O, imagine lahat, isang desisyon ng mga kupal. Paano? Anong mga bigayam? Ilang mga yan? Bilyon-bilyon kung magnakaw. O, di ba? Bilyon-bilyon kung magnakaw yan. O, bawat isa sa kanila, bilyon-bilyon ng mga magnakaw. O, lagyan lang nila ng milyon ng bibig ng mga Supreme Court yan. Ay, mananahimik na yan. Gagawa na ng baluktot na batas yung mga kupal na yan. O, di ba? Saan ka makakita ng isang isang pagbaluktot lang sa batas, bilyon na, milyon ng kapalit. Ilan yan? O, di ba? Ilan sila? O, yan ang kalakaran yan sa Pilipinas. O, huwag na kayong magtaka. O, di ba? Huwag na kayong magtaka, mga Pilipino. O, di ba? Kung hindi kayo kasama sa mga bobo at tanga ng mga botante, ang mga supporter, ay huwag na kayo magtaka kung bakit hindi umaasenso ang Pilipinas. Dahil maraming ang bobo at tanga. Nagkalat sila dyan. Meron kasama dyan sa mga kamag-anak ninyo, meron dyan membro ng bobo at tanga. Meron silang federasyon Pagdating ng eleksyon, nandyan sila pakinabang. Yan ang paano nila. Yan na sila pagdating ng eleksyon, mamamantikaan na yung mga bibig ng mga inayupak ng mga bobo at tanga ng mga Pilipino. Kaya dapat magtayo na sila ng federasyon, di ba? Yung samahan ng bobo at tanga ng Pilipinas. Yan. Di ba? Kaya nilang magpaupo ng presidente dahil sa dami nila, kaya nilang magpaupo ng baliw na presidente na may sira sa ulo, magnanakaw at mamamatay na tao. Kaya nilang iluklok yan sa poder ng kapangyarihan dyan sa ating bansa. Di ba? Yan ang nila, dahil madami sila di ba? Very proud sila na meron silang niluluklok na magnanakaw, mamamatay tao sa ating bansa. Yan ang ng mga politiko sa atin. Ano pa pagtataka natin? Ano pang iano natin? Madami sila Parang mga kabutihan, yung mga samahan ng mga bobo at tanga, mga bugok sa Pilipinas, marami sila. Kaya yan, walang mangyayari sa bansa yan. Susuporta yan sa mga lahat ng katarantaduhan na nangyayari sa bansa natin. Kaya sinong kawawa? Ang mga kabataan, ang mga musmos na walang alam. At dahil yan ang kalalakihan nila, paglaki nila, ganyan na rin ang tutularan nila. Dahil yan ang nakikita nila sa magulang nila Yan ay tinuturo sa kanila sa magulang nila na maging bobo at tanga sila sa habang panahon. Ilagay ang mga walang hiya, ang mga kupal na mga magnanakaw sa gobyerno. Paano pa ngayon aasenso Pilipinas? Wala. Mabuti kung ang papalit sa susunod na presidente ay si
katulad ni Bongbong Marcos na hindi pinapansin ang pagtuligsa sa kanya. He don't mind. Wala siyang pakialam kung ano man paninira. Ang importante, ginagampanan niya yung kanyang trabaho. Sinusulit niya yung binabayad sa kanya ng taong bayan. Wala siyang pakialam kahit anong paninira pa, mga tawaging bangag-bangag. Hindi yun makakabawas ng bulbul niya sa araw-araw, di ba? Hindi yun makakaano ng kilay niya. Hindi katulad ni Iskong. Si SP Iskong Escudero, di ba? Wala mga ano yan. Puro pagandang lalaki kasi nakasawa ng model. Akala niya naman na ano. Akala niya naman sobrang ganda nung napangasawa niya. Simula makita ko yung asawa niya, hindi ako nagandahan doon. Naku. Kayo, nagagandahan ba kayo? Puro kolorete, pinagaganda lang ng sensya, pinagaganda lang ng mga ayun lang. Wala namang ganda. Parang malnourished na hindi mo maintindihan, na sobrang payat, sobrang ay sus. Kung ako makakatabi ko sa kama yun, ako siyempre merong bembang, mabebembang, pero after ng isang bembang, para ko ewan ko kung gaganahan pa ako, para ako nakipag sa isdang di ba? Walang kalatoy-latoy. Hapis na hapis ang mukha, mga gano'n. Ewan ko kung paano naging supermodel yun. Model, hindi namang model. Jesus Mariosep. Ang dami yun. Kung ikukumpara mo dito, yung asawa ni Sis, wala yan. Mukhang ano lang yan dito. Mukhang mas maganda pa yung mga nagtatrabaho sa McDonald's. Di ba? Yan ang mga dito. Pwede mo isabak talaga sa mga yan ang masasabi ko. Hindi naman ako pintasero dahil hindi naman ako pangit din tayo pero yung isasabi mo, ihahanay mo sa magagandang tao na talagang may karapatan, may K. Hindi yun dahil sa mapera lang, hindi yun dahil sa makapal lang ang bulsa, pwede na maging supermodel, pwede nang kilala na. Huwag naman ganun. Huwag naman daanin sa papera-pera. Kaya nga tinawag na beauty contest Pag sinabing beauty contest, yung talaga, masasabi mong contest talaga ng mga beauty. Di ba? Hindi yung naku. Wala akong makitang dun sa kagandahan. Pag kagandahan ang pinag-usapan, dapat kagandahan lang. Hindi yung maraming mga alalay ng mga bakla, mga kung ano-ano, naman yan, para lang nasusuportahan lang sa social media na maganda. Ay sus, Mariosep. Pati kagandahan, pinipeke. No way. Hindi naman ako ganun. Pag ako nagandahan sa isang tao, yung gusto ko yung talagang maganda. Hindi yung na peking ganda. Tulad yung mga magnanakaw sa gobyerno, si Gis Escudero. Si Marcoleta, nagagandahan lalaki ba kayo? Kung magsalita, kala mo ganda-ganda lalaki. Lumalabas ng bahay, hindi planchado ang mukha. Di ba? Sana tayong mga Pilipino na kahit tayo mahirap, kahit walang laman ng bulsa natin, pagkagising sa umaga kapag may lakad, di ba? Pagkagising sa umaga kapag may lakad, naliligo. Planchado ang damit. Di ba? Yan ang mga Pilipino. Mga tayo sa mga kabataan, mukhang mabango. Si Marcoleta kahit na kahit na lagi naka-Amerikano, naka-barong Tagalog, mukhang mabantot pa rin. Mukhang kasi nga, hindi planchado ang mukha. Gusot-gusot ang mukha. Di ba, pag ikaw gusot-gusot ang damit mo, karantinapay, pagtatawanan ka. Pupunta ka sa isang handaan, tapos gusot-gusot ang damit mo. Di ba? Planchado nga ang damit mo. Ang ganda nga ng pagka-plancha ng pantalon mo, pero gusot naman ang mukha mo. Hindi wala din.
Tapos ikaw pa ang mayabang, ikaw pa yung akala mo bibida-bida sa isang okasyon. Oh, katulad sa Senate, oh. Hindi pa nag-uumpisa, bago pa lang hihirit na kaagad. Oh, magpapabida na kaagad, siya na kaagad ang babangka, oh, di ba? Yan ang mga tao sa inuman ng mga bumabangka pero hindi naman bumibili ng alak. Tapos tirador pa ng pulutan. Yan ang mga klase ng tao, yung mga ganyang pagmumuka. Tulad ni kaya kung magkakaroon kayo ng kainuman, iwasan ninyo yung mukhang Marcoleta. Malakas mamulutan yan pero hindi yan nag-kapital. Hindi yan hindi yan nag-aambag sa inuman. Yan ang mga yan yung mga buisit sa inuman, sa tropa. Oh. Sa kanya pulutan, sa kanya kwentuhan, sa kanya pabida, pero hindi uhugot yan pambili ng pang-ambag. Yan ang mga style ng mga ganyang pagmumuka. Kaya pag mga ganyan, pag medyo may kainuman kayo na ganyan ang pagmumuka, ay medyo miskergal na kayo. Mag-inom na lang kayo mag-isa. O, di ba? Yan ang mga yan, babangka. Tapos yung mga pagbabangka, wala namang kakwenta-kwenta yung sinasabi. Malayo naman sa batas. Wala tayong mangyayari. Oh, mabubuisit ka lang. Kaya ka nga mag-iinom, magtatanggal ka ng stress. O, di ba? Aalisin mo yung mga kabuisitan. Tapos sa mga kainuman mo, kaparehas ni Marcoleta, puta na. Sumisyon. Di ba? Babasahan ka ng batas na puro butas. Oh. Magdadala pa yan ng testifier, magte-testify naman na gano'n. Kukuha pa yan sa Marines pa pipiliin para kagulat-gulat. Marines pa yung pipiliin na niyan. Oh. Tapos naliligaw sa pagbasa ng testimonya. Oh. Kung katarantaduhan na medyo comedy na nakakatawa na lang ang nangyayari sa sa lipunan natin, lalo na pag may mga hearing, may mga Senate hearing. Wala, puro katarantaduhan na lang Oh, di ba? Kasi ang binoboto nitong mga bobo at tanga ng mga botante ay mga komedyante. Mga abogado, pero pagdating na sa mga ganyang puro mga komedyante. Imbis na humanga ka, matatawa ka dahil nagpapatawa na lang ng mga kagunggungan, mga kakornean. Katulad ng isang komedyante na medyo laos na, wala nang kita, ay sumasawsaw na sa politika. Kilala niyo ba yun? Bayani pa naman yun ang ganda ng pangalan, Bayani. Bayani ng kakornehan. Minsan hindi ako natawa doon sa mga patawa noon, mga nakita ko mga pelikula. Pag nakita ko ng Bayani niyan, ay nililipat ko na ng ibang channel. Naghahanap ako ng mas yung may kaysa mabuisit ako, yung pagmumukha pa lang na gano'n na mukhang mongoloid na kung magkikwento, akala mo gano'n. Tapos lagi natatawa kayo sa mga palabras nila, lagi siyang mukhang tanga, yung mga Yun talaga, natural sa kanya, hindi siya nagko-comedy noon. Kasi mga komedyante, mukhang disente, pag nagpatawa, matatawa ka talaga, katulad nila Dolphy, Babalu, Panchito, di ba? Yun. Pero yung mukha ni Bayani Agbayani, kahit hindi magpatawa, matatawa ka kasi mukhang mongoloid talaga Di ba? Mukhang talaga yan, mukhang nakakaano talaga kung magpatawa na maiinis ka dahil natural na sa kanya yung ganun di ba? Oh. Tapos kung magsalita presidente, puti Bayani Agbayani ka lang, yung inaano mo Bongbong Marcos, presidente ng Pilipinas, yung inaano mo akusa ka ng akusa, nakupal ka, wala ka namang ebidensya, wala ka namang resibo sa mga pinagsasabi mong gunggong ka. Di ba? Wala puro kayo mga gago nagsama-sama kayo di ba? Dapat ikaw nakahanay ka kanila maharlika. Kay
yung baklang attorney. Oh. Tulad ni yung nasa dahig na yun. Oh, ewan ko, nagtatago na yata kung saan si Harry Poe, yun. Oh, tarantado yun. Oh, wala ding wala ring katas ang utak noon. Magaling lang sa salita, magaling lang sa paninira, pero pagdating sa batas, gunggong din. Oh, di ba? Oh. Magaling magsasalita, nung hanapan siya ng mga kapwa niya, wala, layas. Oh. Di ba? Puro kagaguhan eh. Oh. Anong mapapala ng taong bayan sa mga taong ito? Oh, wala. Oh. Ginagamit lang sila ng mga politiko na mamapapera. Oh. O kunin natin si Agbayani, medyo magaling niya, magaling yung magkwento-kwento. Oh. Talagang mukhang kulang sa pag-iisip. Oh. Marami diyan natatawa, pero kung matino kang tao, hindi ka matatawa sa mga patawa niyan. Oh. 'Di ba? Puro corny ang mga niyan eh. Puro kakornihan yung mukha niyan eh. Oh. Walang natatawa lang ang tao niya pag meron siya mga kasama na mga magagaling talaga magpatawa, katulad nung nakasama niya si Eddie Garcia, di ba? Oh. Pero tignan mo pamilya doon, mukhang gago, iiyak-iyak na gano'n, mga di ba? Walang kaanuhan. Sayang yung babayad ninyo pag takay sa sinya, tapos ang bida si Agbayani, puro sa. Tingnan nyo na lang yung pagpumuka, matatawa na kayo, yun lang hindi niya na kailangan magpatawa dahil corny yung patawan niya eh. Yung mukha niya na lang tignan nyo, talagang matatawa kayo. Oh. Pero katarantaduhan ng mga ninyo sa mga wala. Oh. Isiraan ninyo, mga rally, tignan nyo. Si PBBM, nung isang araw, minsan lang lumabas, pumunta ng Singapore, nakita nyo naman kung gaano pinagkaguluhan ng mga tao. Oh. Hirap na hirap yung binigay sa kanyang escort na Singaporean, yung dalawang nakakulay blue na Singaporean yun, hindi Pilipino yun. Talagang nagulat sila na ganun ka binigyan ng pagsalubong nang pumunta siya sa Singapore. O, di ba? Tapos sasabihin ninyo, laos na. O, hindi nangyari kay Sara yun eh. Sa mga pinuntahan niya. Wala. O, puro langaw ang nakita ni Sara nung siya nagpupunta. O. Ayun, kay Marcos, kagulo mga tao. O. Yung isang mall, nagpunta siya sa mall, ayun. Dinagsa ng tao nung malaman na nandun na si PBBM. Hindi naman natin yun, ganun lang. Pero ibig sabihin, maraming tao ang naghahangad para gumanda ang buhay ng Pilipinas, ng mga Pilipino. At isa si PBBM doon na naghahangad. Imbis na magnakaw siya, nasa poder siya ng na pwede siyang magnakaw, pero hindi niya yun inano sa niya, yan na pagnanakaw, kasi ang gusto niya maglingkod, ayusin ang bansa. Paano magagawa ng presidente yun kung palagi niyong tinutuligsa, hindi niyo siya bigyan ng pagkakataon? Dito sa Amerika, pag politika, hindi maano dito ang politika. Pagkatapos ng eleksyon, ang mga tao sumusuporta sa presidente kahit hindi nila binoto. Kahit Kasi tapos na eleksyon eh. Hindi ganun dito. Ang importante sa kanila, gampanan ng presidente na nanunungkulan yung kanyang advokasya na para sa bayan. Binibigyan na siya ng pagkakataon ng mga dito sa Amerika, iba-ibang lahi dito. Hindi dito pag sinabing Amerikano, puro Amerikano, hindi. Iba-ibang lahi dito. Pero maisip ang mga tao. Marunong sila.
na yan ay binoto, iginagalang nila yung kapwa nila na nanalo, na ipanalo nila yung kandidato nila, at after the election, iginagalang na ng taong bayan yun. Kahit na hindi nila kaalyado. Kasi ang inaisip ng mga tao dito ay suportahan ang presidente para sa gagawin niya sa bansa sa loob ng 4 na taon lang yata dito. Di ba? So ganun ang ano lang. Pero diyan sa Pilipinas iba. Sinimula ng manungkulan ang presidente, takot na ng pagpipintas, hindi bigyan ng pagkakataon na gampanan niya yung tungkulin niya, paninira. Gustong agawin kaagad sa kanya kapangyarihan. Tapos ang aagaw, isang babaeng may sira sa ulo. Di ba? Katok, lokaret, krong-krong. Di ba? Sana kung gusto niyo palitan, kung mahanap kayo ng mas higit ang kakayanan, higit ang talino kaysa sa presidente. Yan maaari pa. Di ba? Ito mas magaling to, mga ganyan. May medyo palpak yung presidente na pinili natin. Ito, yan natin. Gawa natin ng paraan para mapalitan ng presidente dahil mukhang mas magaling to. Pero with respect, igalang nyo sana yung ano ng mga nakararami, kung sino binoto. Di ba? Hindi yung ganyan. Paninira, papalitan, lalabas kayo dyan sa kalsada, resign, mga gunggong. Anong mapapalala nyo kung ano pa, paano aasenso yung Pilipinas kung ganyan ang ganyan kayo? Nakikita nyo naman nagtatrabaho yung tao. Alam nyo naman na ginagawa niya lahat. At yung budget na inahawakan niya, ay tinutulong niya sa taong bayan. Saan kayo nakakita ng ganyang presidente? Ito lang panahon ni Bongbong. Paglabas na ganyan, meron na, mga naka-ready na, kinakausap niya yung mga gabinete niya. Ito sa lugar mo ganito. Pag pumunta tayo dyan, dapat may naka-ready na ng mga ganun. Hindi siya natutulog ng mga katulad na ginagawa na pakanta-kanta ng Bedo Broses ang putang ina. Ay sus, wala na. Windang-windang na Pilipino pag kumanta si Sara. Di ba? May arte-arte pa, may mga ano-ano pa ng parang mga halaman, Bedo Broses. Yan ang mga hinahangaan ng mga bobo-tanga. Palakpakan na yung mga bobo-tanga niya pag nakita nila kumanta si Sara. Di ba? Ako pag kumakanta ako, kahit ako na medyo nabubuisit ako sa itsura ko, sa boses ko, palpak mga ano. Kasi nga, ginagawa ko lang yun para malibang din ako dito sa Amerika. Yung mga stress, yung mga problema, yung mga ano, dinadaan ko lang sa kanta kahit sintonado ako. I don't really care kung sino yung anong sasabihin ng tao. Ganon. Basta ako makita ko yung itsura ko, yung mga ganon. I try my best ng mga makakanta ko nung gusto ko. Yun lang ang ano ko. Yun lang ang advocacy. Pero kung talagang mabubuisit lang ako, magkakanta ako ng mga ganong kanta, ay wag na lang. Kasi marami, pagtatawanan lang ako. Ako nga, pag kumakanta, pinagtatawanan ko yung sarili ko. Ay mas lalo na siguro kung ibang tao magtatawa sa akin. Di ba? Pero, part ng ano yun eh. Maligaya sa doon, ganun ang gusto niyang gawin. Pero, hindi angkop na ikaw vice presidente ka, tapos aasta ka ng ganun, na isa ka ng lukaret, kumakanta ka ng sintonadong kanta, hindi naman na parang nagpapatawa ka, kundi parang lang na kinakantahan mo yung mga taong bayan. Huwag ka na kumanta, parang ginagago mo ang taong bayan pag ganyan ang kanta mo. Binabastos mo sila. Huwag ka na kumanta, tumula ka na lang, magsalita ka lang, mag-aral ka na lang kung paano magsalita sa harap ng taong bayan. Kasi diyan ka kulang, diyan ka tae, diyan ka matatalo. Ilalampaso ka ng mga makakalaban mo sa politika kasi nga panggunggong pangkrung-krung yung mga ano mo di ba? Sino pa hindi natin
Si Bongo hindi ko na ilagay diyan sa ano, masyadong mahaba eh, mga ano, Bongo, si Bato na nagtatago ngayon sa mga putik. Kaya ngayon hindi nyo makikita si Bato dahil pa nag-ala nardong putik na, pag tumapak na sa putik para hindi siya makita kung sakaling lumabas yung warrant of arrest niya. Nandun na sa kabundukan, ang kupal na kalbo, nakatulad ko. Diba? Yan ang mga magagaling. Malayo pa yung dilubyo, nagtatago na sa putik. Hindi mo makikilala si Bato pag nagtago sa putik kasi kala mo putik lang, yung pala Bato. Di ba? Magaling mga strategy. Magiging chief PNP ba yan kung hindi nilagay ni Digong? Sobrang pagsisip-sip niya kay Digong kaya ganyan, naging chief PNP, di ba? Mga gaguhan, mga politika na nakakaano lang ano. Puro mga si Martires, isang magaling na gunggong. Ngayon nagsasalita na, nung araw tahimik. Yung pala mga tinatahi-tahi na yung mga ni kaso ni Villanueva. Magkano daw yun? 20 million. Para i-absuelto lang yung sarap ng buhay nito ni Martires ang puta. Di meron na naman paglamon yung pamilya niya. Pero mo 20 million puta. May pan-shopping naman yung mga anak. Di ba? Yung asawa, may mga kabit-kabit niya. Siyempre pag yung mga matanda na, di ba? Matanda na tapos ombudsman ka, puta. Madali ang pera. Magaling ang pera diyan, puta. Mga kuha mo nga ako ng batang-bata. Kuha mo nga ako mga 18, 16 anyos. Kunan niyo si ombudsman. Nangangati ang itlog ni ombudsman. Di ba? Tapos ganun yan sa Joel? Anong gagawin natin dito sa kaso? Nakapending mong kaso. Punta, may sentensya na to si Morales di ba? Meron ng Carpio Morales. Pinadidismiss ka na. Magkano ba? Di ba? Mga ganun lang. Kasi kailangan ng asawa ko. Walang pangkasino yung asawa ko sa Las Vegas. Yung mga anak ko, kailangan ng mga mamahalimbag. Diba? Ikilos ba naman yan si Martires ng kung ganun-ganun lang, yung pari-pari lang, hindi pwede. Ang laki ng pera mo, bilyon na ninakaw mo, milyon-milyon na ninakaw mo, tapos gusto mo absuelto lang kita for free, hindi pwede yun. Malalagay ako sa alanganin yun. Yan na yung mga style ni Martires. Sabi nga nila, galing sa mahirap. Galing daw, galing sa mahirap. Kaya pala nagnanakaw, hindi siya nun. Nagsawa na sa pagiging mahirap, kaya nag-aral mabuti para makarating sa rurok ng tagumpay, maging ombudsman, di ganon. Madali niya nga payaman yung pamilya niya dahil galing lang siya sa mahirap. Ngayon, naupo siya sa ombudsman, sandali lang, milyonaryo na siya. Pati pamilya niya, di ba? Ano lang yung kasimple, maraming ganyan na galing sa mahirap. Sabi nila, pag galing sa mahirap, hindi magnanakaw Ayan. Sample na si Martires, ayan anong ginawa? Kung mga kagaguhan kayo Musta kayo bilib kayo sa mga salita pag-aralan nyo yung uri ng tao na inirerespeto nyo at bago nyo iluklok sa poder ng kapangyarihan, pag-aralan nyo muna, hindi mo galing sa mahirap hindi nagagawa ng pagnanakaw yan, hindi nga siya nagnakaw pero yung mga magnanakaw, yun ang inano niya ikaw, bata puta, tagilid ka may lumabas na sa'yo, maipa-dismiss ka na, paano ba yan? Di ba? Ombudsman, ikaw nang bahala, ako nang bahala sa'yo. Bibigyan kong pan-shopping ang pamilya mo sa abroad, di ba? Ay puta. Tsaka ano bang tipo mong marami akong dun sa aking mga magaling ako kumuha ng mga batang-bata, mga sexy, mga ganyan. If the price is right, diba? Mapera ako, kaya kitang bigyan ng ilan ba kailangan mong babae? Diba? Ganyan lang yan. Hindi nalalayo yan dyan sa mga dyan, mga politiko. Diba si Pulong, diba? Meron siyang alalay. Kuha mo nga ako ng babae. Sandali lang kumuha ng babae. Basta meron kang
play money na galing sa kaban ng bayan. Napakadali yan. Daling gastusin niya, wala ano yan. Siyempre, marami tayong mga kababayan na nagagandahang babae na kapuspalad, gusto rin kaagad magkapera ng ano. Siyempre, anong magiging puhunan? Ang puhunan, katawan, at saka ganda. At saka pag sa politiko ka, patago. Hindi ka mabibisto kasi ayaw ng politiko na mabisto sila, na meron silang kinakalantari mga batang babae. Kaya patago yan. Ang pumipick up dyan, yung mga security, yung mga bodyguard. Meron din yung mga bakla-bakla ng mga bugaw na dumidikit sa politiko. Sir, baka gusto mo gusto mo maghugas ng tubo. Meron ako ngayon dyan, batang-bata. 16 anyos lang. Sa mga ganyan. Matagal ang kalakaran yan, politika. Magkano ba ang halaga? Siguro mga 20 mil lang to, boss. Kasi 20 mil. Siyempre sa bugaw, 15 mil sa bugaw. 5,000 lang doon sa babae. Tuwan-tuwa na yung babae, may 5,000 siya. Pero yung mas malaki pang kinita ng bugaw. Di ba? Yan ang kalakaran dyan. Ngayon, ano mangyayari ngayon sa bansa natin? Siyempre, si ombudsman, pag nanakaw yung si ombudsman, paano nang yung sa kaban ng pondo ng bayan? Di ba? Yan ang ano ni ombudsman. Sabi ni ombudsman, puta, paano tayo kailangan magnakaw tayo. Di ba? Kailangan magnakaw muna tayo. Ano yung mga, kausapin mo nga, tawagan mo nga si Joel Islayer. Anong gusto niya sa kaso niya, di ba? Ganun lang yung kasimple. Anong gusto niya? Aksyonan ko na kaagad. Pero kailangan ko ng dahil meron na yung kabit ko nangangailangan ng pambili ng diaper. Yan lang yun. Yan ang mga kalakaran dyan, mga politikong pulpul, mga gagong pulpul. Yan ang mga kalakaran yan. Nalagay sa pesto, inapoint ni Digong, na Digong mismo manyaki, siyempre ilalagay niya dyan mga manyaki hindi katulad niya. Di ba? Anong pinagkaiba? Wala. Yun lang. Bye.